So sa ating pag-aaral, tayo po muna, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayon sa inyong kabutihan, sa inyong pag-ibig, sa inyong biyaya sa bawat isa po sa amin. Ngayon po ay dudulog kami sa inyo na bukas ang aming mga Biblia at ready na makinig sa inyong sasabihin. Panginoon, ang inyo pong lingkod ay isang kaawa-awang lingkod. Pwede niyo po, Panginoon, na sa pamamagitan ng aking mga labi ay makita ang dakilang pag-ibig ni Jesus para sa amin. At sa pamamagitan ng aming mga limitado na pag-unawa sa inyong salita, ay malaman namin kung gaano kalalim ang inyong pagmamahal para sa amin. Ito lang po hinigdalangin, Panginoon, ang banal na Espiritu nawa ang manguna sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's pray. Ayan po, ngayon po, kung meron po kayo dalang Biblia, ating pong buksan ito sa Mark chapter 5. Mark chapter 5. At magkakaroon po tayo ngayon ng isang pag-aaral lamang ng isang Bible story. Ayan. Bible story, ako po'y mahilig sa Bible story. Sana kayo din. Hindi po, kapag nag-sermon po ako, hindi po ako mahilig masyado sa mga topical na from this to this, ano yung mga ganyan-ganyan. Ako po'y madalas na nagsistay lamang sa isang kwento. Kasi sa kwento, doon natin mas napipiga kung ano talaga yung gustong iparating ng nagsulat sa Biblia. At ito po'y sinulat ng isang lalaki, ang pangalan ay si Marcos. Ayan. Si Marcos, ang kanyang pangalan sa Biblia ay tinatawag na John Mark. Ayan. Si John Mark, siya po ay disciple, isa sa mga kabataan na kasama ni Jesus. Kung makikita niyo po, kung babasahin niyo pa po sa Mark chapter 5, makikita niyo na si Mark mismo, siya'y witness. Kilala niya mismo si Jesus personally. Nakilala niya talaga. Bakit? Kasi yung bahay nila, tambayan ni na Jesus kapag nasa Jerusalem sila. Kaya nung nakita niya at nalaman niya talaga na si Jesus ang Mesiyas, nirecord niya ang kanyang experience kasama si Jesus. At kung mapapansin niyo po, sa libro po ng Mark, syempre meron tayong 4 na Gospels, di po ba? Matthew, Mark, Luke, and John. Ayon po sa mga scholar, ang Mark ang pinakaunang naisulat. At ang Mark, kung titingnan natin, ay siya ay pinaka-action field. Kapag sinabing action field, walang still moments, walang peaceful halos na moment, puro action, 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 action. Maya-maya nandun si Jesus, pinapatila ang dagat, maya-maya pinapalayas niya ang demonyo. Sunod-sunod yung kanyang mga action. Kaya ating bubuksan sa isang parte kung saan halos puno-puno din ng aksyon, pero makikita natin na meron itong gustong iparating talaga si Marcos dito. Dito po yung makikita natin sa Mark chapter 5. At Mark chapter 5, ano po ba yung nangyari dito? Bigyan po muna natin ng background ang nangyari. Mark chapter 5, dito natin may kita ang 3 magkakaibang kwento. Ilan po? 3. Unang-una po ay nung pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu mula sa isang lalaki. At nung pinalayas niya, na nakakulong siya nakatira actually yung nasasapian ng demonyo sa libingan. Nung pinalayas niya ito, anong reaksyon ng mga tao? Lumayo ka sa amin. Isa kang ikaw ay magician, lumayo ka sa amin. Kasi yung baboy na kanilang pinagkakitaan, nalunod. Napapaligiran si Jesus ng mga tao, pero itong mga taong ito, pinalayo siya. Pangalawang kwento, ito yung ating papag-aralan, patungkol sa babae. Pero nakita natin na si Jesus, itong sa babae na ito, nung naengkwentro niya, na dinudugo sa loob ng 12 taon, hindi talaga yun yung pakay niya. Initially, papunta siya sa bahay ni Jairus. At sa bahay ni Jairus, nung pagpunta niya doon, ang mga tao, anong reaction sa kanya? Nung sinabi niyang hindi patay ang babae, natutulog lang, pinagtawanan si Jesus ng mga tao. Tindi po, ano? Tapos sa Mark chapter 6, sa chapter 6, kung makikita niyo naman, ang mga nang alipusta, yung mga hindi naniwala dito, alam niyo po kung sino? Yung mismong pamilya niya, yung mga kapatid niya, at yung mga kanyang kamag-anak. Sila ina-offend sa sinasabi ni Jesus. Kinakahiya nila na kamag-anak nila si Jesus o kapamilya nila si Jesus. Dito natin makikita na si Jesus ay isang controversial na tao. Si Jesus,
maraming mga mixed emotion sa kanya. At tatanungin ko ho, ganun pa rin ho kaya ang paningin ng mundo kay Jesus ngayon? Sa tingin niyo po, ngayon kaya, kahit katolikong country, kristyanong country ang ating Pilipinas, makaka-enkwentro ka pa rin dyan ng iba't ibang opinion patungkol kay Jesus. Tama? At karamihan, kahit sa ating kalagitnaan, sa Seventh-day Adventist Church, makakakita ka ng tinatawag na unbelief. O hindi pananampalataya. Kahit tayo, kahit ako mismo mga kapatid, kahit kayo, aminin man natin o hindi, makaka-enkwentro tayo o makakaranas tayo ng tinatawag na unbelief. Kaya ang ating pong papag-aralan ngayon is may pinangmagat na ang hawak ng pananampalataya. Sa English, the touch of faith. Paano ba tayo magkakaroon ng panghawak o paghawak kay Kristo na hindi lang casual, kundi merong pananampalataya? Papag-aralan po natin ang isang kwento ng Biblia. Ayan. Bati po buksan sa Mark chapter 5, verse 25. Ito po yung nangyari. Papunta niya si Jesus dun sa naghihingalong anak ni Jairus. At habang papunta siya doon, ito ang nangyari. Verse 25. Ito ang sabi, may isang babae na 12 taon nang dinudugo. O sa ibang translation, 12 nang inaagasan. Alam ko po na yung mga babae po natin, alam na ang ibig sabihin na to, di po ba? Meron po tayong tinatawag buwan ng dalaw. Pero ito pong babaeng ito, hindi na ho dumalaw, doon na tumira. 12 years lang, walang tigil. Na malagi na, di po ba? 12 years. At alam ko po, di na po natin tatanungin ng mga babae, pero alam po natin, di po ba, na masakit kapag dinadalaw tayo. Masakit sa tiyan. Halos parang hinuhugutan tayo ng buhay. Pero isipin niyo po yung babaeng to, 12 years nang dinudugo. 12 years nang, ano po yung tinatawag na sakit? Dysmenorrhea po ba yung tawag doon? Yan, di po ba? Dysmenorrhea ang tinatawag. 12 years siyang dinidysmenorrhea. Isipin niyo po yun. Lala, di po ba? Ito po mas malala. Itong sakit niya na ito, bukod sa masakit na ito, physically, dahil sa kanilang tinatawag na ritual laws, siya po ay nilalayuan ng mga tao. Kung babasahin niyo po sa Leviticus, sinasabi doon na kung ang babae ay kapag yung buwan ng dalaw niya nung araw na yon, hanggang sunset siyang madumi. Pero isipin niyo itong babaeng ito, hindi lang isang araw, 12 taon. So sa loob ng 12 taon, siya'y nilalayuan ng mga tao. Physically, lugi na talaga siya. Emotionally and socially, siya ay rejected. Siyempre, spiritually rin. Hindi niya maiiwasang questionin ng Panginoon. Panginoon, bakit mo pinayaan to? Ano bang nagawa ko? Hindi lang yon, pati financially, siya rin ay lugi. Verse 26, ang sabi dito, at lubhang naghirap na maraming manggagamot, nagugol na rin niya ang lahat ng nasa kanya at hindi na siya gumaling, ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. Mas lumala pa yung kondisyon niya. Nawalan na siya ng pamilya, ng kaibigan, ng mga kaanak, ng mga kaibigan na sumusuporta sa kanya, nawalan pa siya ng pera. Natanggal ba yung sakit niya? Hindi, mas lumala pa. Ganito ho yung, alam niyo po, ito pong picture na ito, bukod sa kaawa-awang kondisyon ng babae, ito rin ho ang kondisyon ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Alam niyo pong ginagawa ng kasalanan, ang ginagawa po niya ay parang ganito, inuubos niya yung buhay na nasa sayo. Hanggang sa mahiwalay ka sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan. Ano pong ginagawa ng kasalanan? Ang ginagawa kasi ng kasalanan, pinaghihiwalay niya ang mga tao. Tama po o tama? Sa Genesis, balikan ho natin ang Genesis. Nung pumasok ang kasalanan, ano nangyari sa mag-asawa na pinagkaisa? Nagsisihan, nagturuan, nagbangayan. Yung kanilang anak, nagpatayan. Yun pong ginagawa ng kasalanan. Ganito po kaawa-awa at kadesperado ang kalagayan ng isang tao. Tayong lahat na biktima ng kasalanan.
Kahit anong gawin natin, marami tayong pinupuntahan ng mga doktor. Meron na yan, lalo sa mga kabataan. Meron tayong tinatakbuhan, Doktor TikTok. Kala natin sa panonood nun, ma-entertain tayo. Pero pag hanggang umabot ka na, 1:00, 2:00 ng umaga, masaya ka ba? Natawa ka ba? Oo, siguro natawa ka. Pero pagkatapos nun, parang wala. Meron pa, Doktor Self-Help. Yung mga psychological books, self-help, kayang-kaya, motivational books. Di ko sinasabing masasama sila. Pero hindi po sila ang solusyon sa problema mo. Doktor Relationships. Na pag ako'y nagkaroon ng girlfriend na ganito o boyfriend na ganito, okay na ako, masaya na ako. Really? Ano po yung mga doktor na ating nilalapitan? Na ating nilalapitan para solusyonan ang ating problema? At ang tanong, nasosolusyonan ba na tayo o tayo po yung mas lumalala pang kondisyon? Ang solusyon sa kasalanang layo kay Kristo ay matik nang mas magpapalala sa iyo, kaibigan. Amen? Magpapalala lang po sa atin yan. At ito po ang kondisyon ng babae. Kaya pagpatuloy po natin. Pero, isang araw, narinig niyang lumalapit si Jesus. Lumalakad siya. Verse 27, narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Tanong po, bakit sa likod pumunta yung babae? Bakit hindi sa harapan? Bakit po? Kasi po siya ay marumi. At ayaw niyang ipakita sa buong mga tao na si Jesus din ay madumi. Kaya ang kanyang ginawa, doon na siya sa likod. Hindi naman niya hawakan si Jesus, yung laylayan ng kanyang damit lang ang aking hawakan at gagaling na ako. Nananampalataya siya doon. Sapagkat marumi nga po siya. Pero pag makita niyo po, alam niyo po, ito pong basis na ayon po sa mga scholar, ang paghawak sa damit, sa laylayan ng damit ng mga tao na gusto mong magpagaling sa'yo, ito po hindi po galing sa Biblia. Hindi po galing sa Biblia itong pananampalataya na ganito. Sa po ito galing? Ito po galing sa mga pagano. Merong mga pagala-galang mga albularyo sa panahon nila, kung natin sabihin albularyo, o mga manggagamay na nagpapagaling. At yung mga damit nila, ang gagawin lang ng mga taong mga pagano, hahawak lang sila doon. Gagaling na sila. Yun ang turo ng mga pagano. Itong babaeng ito, isipin niyo mga kaibigan, ginamit niya ang isang paganong konsepto, ginamit niya kay Jesus, at siya ay, ano nangyari sa kanya? Gumaling ba siya? Gumaling siya. Ang tanong ngayon, bakit gumana? Bakit gumana? Kung yun ay paganong practice, bakit gumana yon? Alam niyo po, ito po, yung una ko po itong nabasa, hindi ko po matanggap. nung nalaman ko po yun, akala ko yun po i-biblical na ginawa niya. Pero yun po pala hindi. May nagsasabing verse sa Malakay na meron talagang healing, pero hindi po sinasabing kailangan mong humawak para gumaling. Pero isipin nyo na lamang po, yung una ko pong nabasa ito, sabi ko, parang hirap naman tanggapin noon. Paganong practice, pero nakapagpagaling sa babae. Alam niyo po, nung nabasa ko po yun, para po akong na-humble, naputulan ng yabang. Bakit po? Buong buhay ko po, ito po personal, ito po ang aking paniniwala. Buong buhay ko, kailangan mong gawin ang tamang bagay na ayon sa Biblia para maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kailangan mo mangili ng tamang araw, kailangan mong magsuot ng tamang damit, makinig at gumamit ng tamang music. Lahat tama dapat yan bago ka tanggapin ng Panginoon. Pag hindi, mali. Alam niyo po, sa sobrang paniniwala ko sa ganong ideya, nakipagdebate pa ako sa born again. Pinasok ko po yung dyan sa Lalaan, sa Cavite. May pinasok ko akong church yun, nakipagdebate para ipaglaban yung ganong konsepto ko. Yabang po, ano? Pero itong nabasa ko po, nakita ko na hindi pala ganon. Hindi ko po sinasabi na wag nating sundin ang Biblia. Hindi po yun ang gusto kong sabihin. Pero, hindi nalilimita ang mga practices ng mundo ang kapangyarihan ng Panginoon.
kayang gamitin ng Diyos kahit ang mga taliwas na practices ng mundo para makapangkising ng tao sa kanyang kalagayan, para makapagligtas, para makapaglapit sa Kanya. Amen? Parang hindi po tayong kumbinsido, ano? Alam niyo po, hindi po perpekto itong pananampalataya ng babae. Hindi po perpekto. Perpekto ho ba? Hindi. May bahid pa nga ng paganismo doon sa pananampalataya ng babaeng ito. Pero still, pinagaling ng Panginoon kahit hindi perpekto itong pananampalataya niya. At nung na-realize ko po yun, buti na lang ganun ang Panginoon. Nasabi ko po sa aking sarili yun, buti na lang ganun ang Panginoon. Kasi bakit? Kung ang Diyos ang dapat tama lahat ang gawin mo bago Kanya pakinggan, bago Kanya mahalin, bago Kanya tanggapin, kailangan tama ka muna. Saan tayo pupulutin kung ganun ang Diyos? Hindi po ba? Yun ang rason kung bakit kahit ang mga mumunting mga bata makakalapit kay Jesus. Sapagkat ang Diyos ay ang Diyos na nakakaintindi ng circumstances ng mga tao. Sabi nga, isa po sa mga favorite kong quote ni Mrs. White, sabi niya, Jesus knows the circumstances of every soul. Tapos ako tong nagsasabi na kailangan ganito, kailangan ganyan, bago ka matanggap ng Panginoon. Ako po yung nagsorry talaga sa Panginoon pagkatapos ko pong malaman yun, Panginoon, mali ang panukat ko sa iba. Kung ikaw mismo, ikaw yung nag-reach down para ma-reach ang mga tao. Amen? Ang Panginoon na hindi nangangailangan ng isang perpektong pananampalataya para pagalingin ka, para gumalaw sa iyong buhay, at para iligtas ka. Pero, ito po, para ma-balance din ho, hindi natin sinasabi na huwag nang mag-aral ng Biblia. Kahit man ganun, kahit hindi perpekto ang pananampalataya ng babaeng ito, kahit may bahid ng paganismo itong pananampalataya ng babae. Alam niyo pong ginawa ni Jesus? Gumawa po siya ng paraan para madirekta siya sa tamang landas. Ganon din mga kaibigan. Huwag nating ilimita ang Panginoon, pero huwag din nating kalimutan na merong katotohanan sa Biblia. Amen? Kaya po, sabi po sa verse 30, verse 30, pagkabatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa Kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo sa aking damit? Pansinin niyo po, ang sabi sa kwento, ng pagkahipo ng babae doon sa laylayan ng damit ni Jesus, ano pong nangyari kay Jesus? Naramdaman niyang may lumabas na kapangyarihan. Tandaan niyo po ito, mamaya babalikan ho natin. Ang Greek word sa kapangyarihan ay dunamis. Sabihin niyo po, dunamis. 1, 2, 3, go. Dunamis. Ayan. Ang dunamis po, dito po nanggaling yung English word na dynamite. Explosive, powerful, impactful. Ito po yung kapangyarihan ni Jesus na nagpagaling sa babae. At ito pong kapangyarihan na ito yung nagpagaling sa babae. Mamaya po ating malalaman, paano ko matatanggap itong kapangyarihan ito. Mamaya makikita po natin yon. Pero, nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa aking damit? Ang sagot ng mga alagad sa verse 31, sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakita mong sinisiksikan ng karamihan. At sinasabi mo pang sino ang humipo sa akin? Ito si Jesus talaga ang kulit. Ang dami na nga nagsisiksikan sa kanya at tatanungin pa kung sino humipo sa kanya. Siyempre lahat. Yan yung tumatakbo sa isip ng mga alagad niya. Pero ano po ang gustong sabi sa verse 32, tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyaon. Alam niyo po, may dalawang dahilan kung bakit po siya naghahanap kung sino yung humipo sa kanya. Hindi po dahil hindi niya alam. Alam na alam niya, mga kapatid. Pero meron siyang dalawang layunin kung bakit niya hinahanap, sino ba yung naghipo sa aking damit? Unang dahilan ay upang malaman at magkaroon ng opportunity yung babae na malaman ang mabuting balita. Bakit po? Ano po yung naging response ng babae? Verse 33, ngunit ang babae palibhasa ay nalaman ang nangyari sa kanya, ay lumapit na natatakot at nanginginig. Nagpatira pa sa harapan niya at sinasabi sa kanya ang buong
katotohanan. Ito pong babaeng ito, nagkaroon siya ng opportunity na sabihin ang buong katotohanan, makapag-witness din sa iba. Verse 34, at sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. Alam niyo po yung ginawa dito ni Jesus? Sinasabi niya dito sa babaeng ito, oops, hindi mo na kita pakakawalan. Kasi kung mapapansin niyo po yung sa kwento, ayon po sa verse 29, pagkatapos niyang gumaling, lalabas na sana siya, tatak, okay na, galing na ako, let's go, karipas na sana siya. Si Jesus, pinigilan siya. Sabi niya, sino yung humawak sa damit ko? Bakit? Kasi gusto niyang turuan itong babaeng ito na hindi gumaling ang babaeng ito dahil humawak siya sa Panginoon. Humawak siya kay Jesus. Pero gumaling itong babaeng ito. Bakit? Sapagkat nagtiwala siya kay Jesus. Amen? Alam niyo po, yun din po ang nakakapagpagaling sa atin, nagpapaligtas sa atin. At yun din po yung gustong ituro sa atin. Hindi nagligtas sa atin ang pananalangin natin na, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi ang nagligtas sa atin ang pagpunta natin sa church ng maaga sa Dalapas Seventh-day Adventist Church. Hindi po yun nagliligtas sa atin. Ang nagligtas sa atin, kung bakit ka sumimba. Sino yung gusto mong maengkwentro sa pagsimbo mo? Kung bakit ka nanalangin, sino yung kinakausap mo kapag nananalangin ka? Siya ang dahilan kung bakit ka naliligtas. Amen? Hindi ho tayo safe sa mga superstition, kahit tayo po yung mga Kristiyano na, kahit tayo po yung mga Seventh-day Adventist na. Meron pa ring wrong teachings na gustong alisin sa atin ng Panginoon, na i-unlearn mo to, na sinasabi mong ikaw ang dahilan kung bakit ka naliligtas, alisin natin yan. Ako ang dahilan kung bakit ka naliligtas. Ikaw ay naliligtas dahil sa pagsunod mo, hindi. Ako ang dahilan at ang magbibigay kapangyarihan kung paano ka at kung bakit ka sumusunod sa kautusan. Amen? Si Jesus at si Jesus lang ang dahilan, mga kapatid. Pangalawang rason. Una, upang malaman ng babae ang patungkol sa mabuting balita ng kanyang kaligtasan. By the way, ang word po na ginamit doon sa ikaw ay magaling na, ikaw ay pinagaling, ay ang salita sa Griego. Ito po, nasa salitang sozo. Sabihin niyo po, 1, 2, 3, go. Sozo. 1, 2, 3, go. Sozo. Ang salitang sozo po ay hindi lamang po kami pakahulugan na siya po ay gumaling physically, siya po ay naligtas. Saved. Amen? Yun po yung Griegong salita ng saved. Na siya po hindi lang po napagaling physically, siya rin po ay napagaling spiritually. Amen? Pangalawang rason. Unang-una po, bakit siya nagtanong? Upang malaman ng babae ang patungkol sa mabuting balita. Pangalawa, upang pag-isipan ng mga alagad at ng mga nambabasa, tayo po, na hindi lahat ng mga dumudumog kay Jesus ay tumatanggap ng kagalingan. Tunay po ba? Hindi lahat po ng sumisimba sa church nabe-bless. Hindi lahat ng sumasama sa family worship, nagbabasa ng Bible, nagwi-witnessing, sumasama sa iba't ibang gawain ng painglesia at pananalangin, pagbabasa ng Bible, pag-witnessing, hindi po lahat nabe-bless. Hindi lahat na sumatawag sa Panginoon, Panginoon, Panginoon ay maliligtas, sabi mismo ni Jesus. Bakit? May pagkakaiba kasi ang pagpunta kay Jesus ng casual at ng pagpunta at paglapit kay Jesus ng may pananampalataya. Magkaiba ho yun, ano? Magkaiba ang sisimba ka lang para masabi ng iba na sumisimba ka. Sa sisimba ka dahil gusto mong magkaroon ng encounter kasama si Jesus. Amen? Magkaiba ang magbubukas ka sa madaling araw ng Biblia para masabi mo lang na hindi ka nakamiss ng isang araw sa pagbabasa mo ng Bible, sa magbubukas ka ng Biblia para sabihin, Panginoon, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Nang wala ang iyong salita. Pakainin niyo ako, busugin niyo po ako ng inyong salita. Magkaiba ang luluhod ka sa panalangin kasi sabi sa Bible, pray without ceasing. Sa mananalangin ka,
sa iyong kaibigang nasa langit na Panginoon, what a friend we have in Jesus. Take everything to God in prayer. Magkaiba ho yun. Magkaiba ang dudulog ka sa presensya ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon ay dudulog sa iyo. Amen? Magkaiba ang casual faith at casual touch sa Panginoon sa touch of faith. At yun po yung gusto niyang ituro sa atin. Ngayon po, sa kanyang presensya ngayon, ano po ang ating attitude? Tayo po ba'y nandito dahil sa iba't ibang dahilan? O dahil tayo po ay gusto nating ma-experience yung kanyang presensya? Kung may ibang dahilan, siguro matatanggap mo yung gusto mong makita sa iba't ibang paraan. Pero kung gusto mong magkaroon ng enkwentro kasama si Jesus, let's go. Makikita mo talaga at mararanasan mo ang kanyang pag-ibig kung bukas, ika nga, ang ating puso sa pananampalataya. Amen? Casual faith versus a touch of faith. Kaya po, verse 37, sabi po dito, verse 34, I should say. Verse 34, at sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. Ito pong babaeng ito ay pumunta kay Jesus ng buong hirap. Pero lumalis siya sa presensya ng Panginoon ng buong kapayapaan. Lumapit siya sa Panginoon ng buong kadiliman ng kanyang budhi. Umalis siya ng buong liwanag ng kanyang diwa. Kaya mga kapatid, wag ho tayong matatakot na lumapit kay Jesus. Sa paglapit kay Jesus, ito po ang leksyon sa atin ngayong umagang ito. Kung meron naman akong gustong sabihin sa inyo, ay lumapit ka kay Jesus. Sabi po sa Hebreo, ano pong sabi? Let us therefore come boldly to the throne of grace. Bakit po? Tayo po'y iniimbitahan na pumunta, dumulog sa trono, hindi lang ng trono ng justice, but a throne of grace. Kasi alam niya na yun yung kailangan natin. Yun ang kailangan natin, mga kapatid. Kaya po ang tanong ko sa inyo, bago po ako mag-drive sa aking final na punto, kung grace ang binigay sa atin ng Panginoon, bakit kung umasta tayo, ay parang na-achieve natin ang lahat ng bagay? Sabi nga po ng quote sa Facebook, hindi ko po malimutan yung quote na yon. Very timely para sa akin nung aking nabasa yun. Hanggang ngayon, hindi po maalis sa aking utak. Sabi niya, if grace is all we have, why do we act as if we are so entitled? Parang entitled tayo na dapat ako ganyan, dapat ako ganito, dapat ako maging ganon. Dapat siya hindi. Kung binigay nga talaga sa iyo ng Panginoon, ano yung biyaya? Ano pagyayabang mo? Kung ang nagligtas sa iyo ay biyaya, bakit ka nagyayabang? Di po ba? Ang grace, ito yung nagpapasira ng ating yabang. Ito yung nagbibitak ng ating pagtitiwala sa ating sarili. Bakit po? Sinasabi ko po sa inyo, paano po ba tayo makakatanggap ng kapangyarihan ng babaeng iyon na nagpagaling sa kanya? Na tayo rin mismo ay gagaling. Gusto niyo po bang matanggap ang kapangyarihan na naranasan ng babae? Gusto po ba natin? Buksan po natin. Ito po ang sagot sa Biblia. Sa unang Korinto, 1 Corinthians 1, verse 18. Unang Korinto 1, 18. Versikulo 18. Ito po ang kapangyarihan na magpapagaling din sa atin. Na magliligtas, na magsozo sa atin. Itong dunamis na ito. Sabi po dito sa verse 18. Ito po, nakikita po sa ating screen. Sapagkat ang salita ng krus, sa English ay preaching of the cross, ay kahangalan sa mga napahamak. Ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan
ng Diyos. Saan makikita ang dunamis na nagpapagaling at nagliligtas ng mga tao? Saan makikita ang kapangyarihan na magliligtas sa kagaya mong makasalanan at kagaya kong kaawa-awang makasalanan? Sa pangangaral, sa salita ng krus. Amen? Sa krus lang, kaibigan. Wala nang iba. Kaya sabi ni Pablo sa Galatia, kung meron mang ibang solusyon sa ating problema, kung meron mang ibang solusyon na magpapagaling sa atin, hindi na sana namatay si Jesus sa krus. Pero dahil yon ang yung nakitang dahilan ng Panginoon para maaligtas ang kagaya ko at kagaya mo, namatay si Jesus sa krus. Amen? Alam niyo po ba sa story na ito, dun sa ating pinag-aralan na babae, siya po'y ceremonially unclean. Pero nung hinawakan ng babae si Jesus, sa mata ng batas, si Jesus ay madumi rin. Kinuha niya ang kadumihan ng babae para mapagaling yung babae. Alam niyo po, yun po ang ginawa ni Jesus sa krus. Para sa iyo at para sa akin. Ano po yung ginawa niya sa krus? Kinuha niya yung kasalanan ni Brother Loie, kasalanan ni Sister Gigi, kasalanan ni Brother Ruben, lahat ng bawat isa sa atin dito, kinuha niya, inatang niya na parang siya yung makasalanan. Siya yung nagkasala ng kasalanan ng bawat isa po sa atin. Para tayo ay gumaling. At tayo ay lumaya. Amen? Sa krus at dahil lang sa krus tayo ay nagagaling. At sa krus at dahil lang sa krus, kaya tayo maliligtas. Hindi po totoo ang misconception na dati lang, isang beses lang tayo dadaan sa krus, tapos pagkatapos, ang kaligtasan nakasalalay na sa atin. Hindi, sa krus pa rin yan mga kapatid. You are justified by grace, you are also sanctified by grace. At hayaan po natin na ang krus ang magpabago sa ating puso. Magpabago ng ating buhay. At ngayon, ang tanong ko po sa ating pagtatapos, sino pong nagsasabi, Panginoon, lest I forget thy thorn crown brow. Baka malimutan ko ang ginawa mo sa aking sakripisyo. Lead me to Calvary. Gabayan mo ulit ako pabalik sa cross para malaman ko kung saan ako papatungo. Sino nagsasabi niyan sa Panginoon ngayong umagang ito? Lead me to Calvary. Pwede po makita ang inyong mga kamay. Kung yan po ang ating panalangin, tayo po'y tumayo upang tapusin ang mensaheng ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong biyaya na ibinigay sa amin. Opo, Panginoon, ang aming pananampalataya ay hindi po perpekto. Maaaring kami maraming alam sa Biblia, pero alam namin sa aming sarili na kailanman na hindi namin maintindihan ng fully ang inyong salita na wala ang inyong tulong. Kaya po, with all our imperfections, kung ano kami po ngayon, Panginoon, dumudulog kami sa inyong presensya kung ano kayo ngayon. Salamat, Panginoon, sa pag-remind sa amin na kami ay nasa inyong presensya, hindi po dahil sa iba't ibang paraan, pero dahil kami nasa inyong presensya, dahil sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagliligtas sa amin at sa patuloy na pagpapagaling sa amin, hindi lamang po mula sa penalty o hatol ng kasalanan, kundi na rin mula sa kapangyarihan at one day sa presensya nito. Salamat, Panginoon, kay Jesus at sa tagumpay niya na binibigay sa krus ng Kalbaryo sa bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.